Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka po namin, dinadakil at pinasasalamatan sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Ama, sa oras pong ito, Shaddai, nandito po kami sa iyong harapan, sama-samang humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, maging sa aming kapwa po, Panginoon. Ama, maraming salamat po sa kapatawaran iginawad mo po sa amin. Maraming salamat sa banal na misa na aming napakinggan sa araw na ito po, Yahweh El Shaddai. Sa banal na Eucharistia, Panginoon, na aming tinanggap po, Panginoon, sa araw na ito, na maging kalakasan po namin sa pang-araw-araw po namin pamumuhay at sa aming pagtatrabaho po, Yahweh El Shaddai. Ganon din po, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming mga kahilingan, mga naisulat man po o hindi po, Yahweh El Shaddai. Ito po ay batid mo po, Panginoon, ang laman ng aming mga puso, ang laman ng aming mga prayer request po, Yahweh El Shaddai. At inaangkin po namin na ito ay tinugon mo na at answer prayer na po kami, Panginoon. Ganon din po, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang preacher na maghahayag ng iyong banal na salita sa araw na ito po, Panginoon, na si Brother Edgar po, Yahweh El Shaddai. Lokoban mo po siya ng iyong banal na pakpak, Panginoon, at ikaw po ang manguna sa kanyang paghahayag ng iyong banal na salita po, Yahweh El Shaddai, na tumimo sa aming mga puso at tulungan mo po kaming maisabuhay po ang bawat napakinggan naming banal na salita po, Yahweh El Shaddai. At ganun din po, Panginoon, itinataas po din namin po sa iyo po, Yahweh El Shaddai, ang lahat ng mga OFW sa lahat, sa buong mundo po, Panginoon, especially po, Yahweh El Shaddai, sa gitnang silangan po, Panginoon, Lord, na ingatan mo po sila po, Panginoon, at ilayo mo po sila sa mga kaganapan sa gitnang silangan po, Panginoon. At iligtas mo po sila po, Yahweh El Shaddai. Lord, maraming salamat po. At wala po kaming ibinabalik sa iyo, kundi ang mataas na papuri, parangal, pagsamba. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And amen. Amen. Praise God. Sige po, purihin natin ang ating Diyos na buhay. To God be the highest glory. Sige po, itaas natin ang ating dalawang kamay. Malaya nating ipalakpak bilang tanda ng pagpupuri sa ating Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Kanina pa po, ramdam ko po ang kagalakan ng bawat isa. Sapagkat po kahit may mga pighati, may mga kabigatan, alam po natin na tayo po ay may pag-asa. Sapagkat ang Diyos na ating nilalapitan ay buhay. Amen po? Amen. Kaya sige po, tayo po ay sa muli dudulog sa kanyang mahabaging trono. Sige po, sa muli patuloy nating itaas ang ating dalawang kamay. Tanda ng pagsuko natin sa ating mahal na Diyos. Purihin ka, Panginoon. Amen. Purihin ka, O Diyos. Narito ang iyong mga anak, Panginoon. Nakataas ang dalawang kamay. Umaamin po kami, Panginoon, na hiwalay po sa iyo, wala po kaming magagawa. Sa muli pa, Panginoon, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Pangunahan mo kami sa lahat ng aming gagawin. O purihin ka, Panginoon. Narito ang aming mga puso. Linisin mo ito, Panginoon, na sa ganun ay maging kalugod-lugod ang lahat ng aming gagawin sa oras na ito. Amen, Lord. Narito ako sa banal mong tahanan, umalapit at sumasamo sa iyo. Linisin mo ang aking puso. Salamat, Panginoon, ako'y binago mo. Sa nagkais ng tinig, Narito ako sa banal mong tahanan,
sasambahin kita. Panginoon, magari ka sa akin. Itataas kita, pupurihin ka, aawitan ka, Panginoon, luwalhatiin ka, sasambahin kita. Panginoon, magari ka sa akin. Panginoon, magari ka sa akin. Panginoon, magari ka sa akin. Purihin natin ang ating Diyos. Iwa, patuloy natin purihin. Purihin Amen. ang Diyos. Sino dito ang siguradong mahal siya ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Sige po, harapin niyo ang inyong katabi. Sabihin niyo po, mahal. 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 Tayo. Tayo. Ng Diyos. Ng Diyos. Amen. Kaya tayo'y magbabalik papuri. Glory to God. Ang pag-ibig niya hindi magbabago. Dahil sa Kanya tayo'y naligtas. Ang pag-ibig niya hindi nagbabago.
Diyos sa iyong pagmamahal. Amen. Amen. Hallelujah. Sa kabila ng kahit hindi kami karapat-dapat sa pag-ibig na ito. Amen. Kaya kahit Lenten season po, tayo pong lahat ay nagagalak. Amen. Sapagkat alam natin na mahal tayo ng Diyos. Amen. At inaanyayahan tayong lahat na maglaan ng oras sa pananahimik. Na sa ganun ay mas lalo nating ma-appreciate, mas lalo nating madama ang pag-ibig na ito ng Diyos sa atin. Salamat, Panginoon, sa answered prayers at sa mga answered prayers na darating pa. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat, hindi po sa amin, pati na po sa aming mga mahal sa buhay at sa mga taong malalapit sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, at salamat sa mga grasya na itutubuhos pa sa bawat isa. Purihin ka, Panginoon. Higit sa lahat, salamat po sa buhay na pahiram. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tayo, Holy Spirit. Sige po, tayo may patuloy na magpuri sa ating Diyos. Amen. Purihin ka, Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aking buhay. Ikaw ang gabay at patnubay sa buhay na walang hanggan. Sa gitna ng kadiliman, Ikaw ay nariyan. Sa kabila ng mga pagsubok, ako'y hindi iniwan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking kalakasan. Panginoon, ikaw ang aking buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ikaw ang gabay at patnubay sa buhay na walang hanggan. Sa gitna ng kadiliman, ikaw ay nariyan. Sa kabila ng mga pagsubok, ako'y hindi iniwan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking kalakasan. Dakila ka, O Panginoon, pupurihin ka magpakailanman. Luwalhatiin ang pangalan mo. Iaalay ang buhay ko laging sa'yo, Jesus. Minsan pa, gawin natin itong panalangin sa ating Diyos. Panginoon, ikaw ang aking buhay. Yes, Lord. Yes, Lord. Ikaw ang gabay at patnubay sa buhay na walang hanggan. Sa gitna ng kadiliman, ikaw ay nariyan. Sa kabila ng mga pagsubok, ako'y hindi iniwan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking kalakasan.
God be the highest glory. And now let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on your knees, you are the God who really sees.
nasa langit. Ikaw ang Diyos na dapat papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa iyo sa umagang ito o sa mga sandali na ito ang aming papurit pagsamba. You made it clear that the time when Christ was near, when the people could not see what Messiah ought to be. For your words to take the plan, they just couldn't understand. You must know some word was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Its ways just still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Ekam God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. His ways shall still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Ekam God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Ama naming nasa langit, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming pagtitipon ngayon sa iyong pangalan. Samahan mo po kami, O Diyos, sa aming pagtitipon at patuloy dakilan, Diyos, na ang aming po mga papurit pagsamba ay patuloy nawang maging kalugod-lugod sa iyo, maging isang mahalimuyak na handog ito sa iyo, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Pagpalain mo rin ang aming mga kapatid na wala sa aming pagtitipon ngayon, O Diyos, saan man sila naruroon. Ang patuloy mong gabay ang siya po naming dalangin at ang mga tulong na kanilang kailangan sa mga sandali na to ay patuloy mong ipagkaloob sa kanila. Dakilan Diyos naming nasa langit, dalangin po namin ang iyong banal na Espiritu, ang siyang maghari sa aming pagtitipon ngayon, ang siyang manguna at siya naming magiging tagapagturo po, O Diyos, sa hapon pong ito. Banal na Espiritu, ikaw nakakaalam ng lahat ng iniisip ng Diyos, kaya dalangin po namin, mangusap ka sa amin ngayon. Pagkalooban mo kami ng bukas na puso at espiritu at pangunawa, O Diyos, sa mga aral at salita mong aming pakikinggan sa hapon pong ito. Samahan mo ang bawat isa sa amin at patuloy pagbuksan ng pintuan, O Diyos, ng puso mo at ding ginawa ang kahilingan ng bawat isa at ipagkaloob sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Kapanan Diyos namin, Diyos ng pag-ibig. Siyang nagdulot sa ating buhay.
At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo. Kabanata po ay 5, simula mga talata 43 hanggang sa susunod na mga talata. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang inyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, anong panggantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoon, malakas na papuri sa Diyos. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah. Mabuti ba ang Diyos? Ang Diyos ba'y makatarungan? Amen. Sino nagsasabing makatarungan ang Diyos? Mabuti ba ang ating Diyos? Lahat na naniniwala na mabuti ang Diyos, pwede nang maupo. Muli isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang Alisaday at muli na naman na sa hapon po nito tayo po ay malaya na nagkakatipon sa lugar na ito upang siya'y ating tuloy na yung pagsambang nararapat sa Kanya na ang sabi ng salita ng Diyos, lahat ng may buhay ay magpuri sa Diyos. Amen? At salamat sa biyaya ng buhay na kaloob sa atin ng Diyos na kung saan sa hapon po nito ay patuloy natin na ibibigay sa Kanya mga papurit pagsambang nararapat sa ating Diyos. At mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, higit sa lahat, sa hapon po ito ay muli na naman na ang salita po ng Diyos ay patuloy po nating mapakinggan. Amen? Sapagkat ang sabi nga, ang tunay na buhay ng isang Kristiyano ay nakasalalay sa salita ng Diyos. Amen? Ang sabi po, ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Kaya kapag ang salita ng Diyos ang siyang patuloy na kung saan nananahan sa puso ng tao, yung buhay mayroon ang Diyos ay buhay na tinataglay ng tao pong ito. Kaya ang sabi po dito sa ating binasa, ang sabi po diyan, kinakailangan kayo ay magiging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit. Amen. Sino po dito ang anak ng Diyos? Taas ang kamay. Mga anak ng Diyos. Kaya ang sabi po, bilang mga anak ng Diyos, ang sabi diyan, dapat tayo magiging ganap tulad ng ating amang nasa langit. Amen? Tulad na po, dapat tayo magiging ganap. Ang ating Diyos po ay makatarungan. Makatarungan ang ating Diyos na ang bawat isa po sa atin na nananampalataya ay ibinibilang na o itinuturing mga anak ng Diyos. Masarap bang pakinggan na ikaw ay anak ng Diyos? Amen. Amen? Amen. Minsan anak ka ng tatay mo. Hindi ko ba? Pero napakasarap na kung saan marinig po natin ang mga salita minsan na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Na kapag tayo anak ng Diyos, mga kapatid, nais po ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat kung ano po siya ay dapat magiging
katulad tayo ng ating amang nasa langit. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi sa unang sulat ni Pedro, kabanata po ay 1, talata po ay 15, sinasabi po ng salita po, dito po ayon sa sulat po ni Pedro, sinasabi ng salita po ng Diyos ay ang ganito, yamang ang Diyos ang humirang sa inyo, yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Purihin natin ang Panginoong Hesukristo. Sino po ditong nais maging banal? Lahat po tayo nais natin yan dahil nais ng Diyos tayo bilang Kanyang mga anak kung ng ating Diyos ay ganap, banal. Nais ng Diyos maging banal po ang bawat isa po sa atin. Amen? Ayan, dati po may kasama po ako na sabi ng mga kasama ko noon, kami nagtatrabaho, yan ay matuwid na tao iyan. Sabi, ang daming alam na kalukuhan niya, tapos sasabihin ng matuwid yan. Sabi ng kasama ko, bakit naging matuwid yan? Banal ang apelyido niyan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Ano? Ayan. Yun kasi ang kanyang apelyido po ay banal. Kaya sabi ng kasama ko minsan, yan lang ang matuwid dito sa atin. Yan. Dito po, bilang mga anak ng Diyos, ito ang nais ng Panginoon. Itinuturo po dito sa Ebanghelyo po natin, na ating napakinggan mga kapatid, ipinapakita kung gaano po na nais ng Diyos na magawa natin kung ano ang makatarungan sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na makatarungan. Ang sabi po ang ating Diyos ay hindi nagtatangi. Amen? Maitiman o maputi. Hindi ba? Hindi nagtatangi po ang ating Diyos na kung saan pantay-pantay. Ang ating Diyos, pantay-pantay po ang kanyang pagtingin sa lahat. Di po ba? Wala po siyang itinatangi para po siya sa lahat. Pantay-pantay kung magmahal ang ating Diyos. Pantay-pantay po siya kung magmahal. Ang sabi po, ang ating Diyos ay para po sa lahat. Inaabot niya ang lahat. Amen. Inaabot niya ang lahat. Wala po siyang itinatangi, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo. May sinabi po dito sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 10 at talata po ay 16, ipinapahayag po dito ng ating Panginoong Hesukristo kung paano na yung kanyang pagmamahal ay pantay-pantay at para po ito sa lahat. Ang sabi ng Panginoong Hesus, mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging iisa ang kawan at iisa ang pastol. Sinasabi ng Panginoong Hesus, ang kausap niya ay ang mga Hudyo, mga Israelita, na ang sabi niya, ako ang mabuting pastol. At alam po natin, ang mga Israelita, ang siya pong pangunahing bayan na pinili po ng Diyos. Pero ipinapahayag po dito ng Diyos, hindi lang po sila. Amen? Hindi lang po sila, kundi maging ang mga hintil na itinuturing pong makasalanan, mga kapatid, ay kasama sa mga tupa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, mayroon pa siyang ibang tupa na kinakailangan ay kanya ring alagaan. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. At ang tinutukoy po dyan ng Panginoong Hesus, ito yung mga tao nung sandali na yan na nakatayo po sa kalalagayan ng mga pagiging mga hintil na itinuturing na makasalanan na sila din mismo ay kailangan maabot ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan o ni San Lucas, kabanata po ay 4, at talata po ay 43, sinasabi po dito ng salita po ng Diyos ay ang ganito. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok.
Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapan huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko rin ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi lamang kinakailangan para lang sa inyo ipangaral, kundi ang sabi, kinakailangan maipangaral din sa lahat ng dako. Amen? Kaya ang utos ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, humayo kayo at ipangaral nyo sa lahat ng bansa ang mabuting balita at gawin nyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ipinaparating lang yan ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Panginoong Kristo, pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa atin lahat. Walang itinatangi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang biyayang dala ng ating Panginoong Hesus ay hindi lang para po sa mga Israelita, kundi para sa ating lahat. Minsan ang sabi ng Panginoong Hesus, ako'y sinugo lamang para sa sambahayan, para sa mga naliligaw ng sambahayan ng Israel. Yun ang sabi ng ating Panginoong Kristo. Pero ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 3, talata 16, ang sabi po, ipinagkaloob ang ating Panginoong Kristo sa sanlibutan. Amen. Pag sinabing sanlibutan, hindi lang po yan para sa Israelita. Amen. Sa mga taga-Israel ang ating Panginoong Kristo, kundi ang Panginoong Hesus ay para sa lahat. Kaya yung biyaya at pagmamahal mayroon ng ating Panginoong Kristo, hindi lang para sa iilan, kundi lahat yan ay para sa atin. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Kaya ang sabi po dyan, kung ang iibigin nyo lamang ay ang mga umiibig po sa inyo, paano tayo magiging ganap na anak ng ating amang nasa langit? Amen? Kaya diyan po ang ating Panginoong Hesus, makatarungan ang ating Panginoong Hesukristo. Yung pagmamahal meron siya, ay hindi po mga kapatid para sa iilan lang, kundi para sa lahat. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen. Napakasarap lang kapag maramdaman natin at makita natin sa buhay natin na tayo po ay mahal ng Diyos. Kasi alam naman po natin na kapag ang Diyos ang nagmahal po sa atin, kalimutan ka na ng lahat, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Amen. Sa panahon na kung saan ay kailangan mo ang tulong, kapatid, pagkaitan ka man ng tao ng tulong na kailangan mo, ang Diyos hindi kanya ipagkakaitan ng tulong na ating kailangan. Amen? Kaya ang ating Panginoong Hesukristo, pantay-pantay po yan kapag gumagawa ng mabuti. Amen? Pantay-pantay kapag gumagawa ang Diyos ng mabuti at higit sa lahat ay inuuna niya ang kapakanan ng iba kaysa kanyang sarili. Amen? Ganun po ang ating Panginoong Hesus. Diyan mo natin makikita yung kanyang pagiging makatarungan. Una, pantay-pantay kapag nagmahal. Pangalawa, kapag gumawa siya ng mabuti, wala rin po siyang itinatangi. Amen? Yung kabutihang magagawa niya ay para po sa lahat. Inuuna niya yung kapakanan ng iba kaysa kanyang sarili. Hindi bali ang ating Panginoong Kristo ay kamuhian, itakwil ng sino paman, basta ang mahalaga sa Panginoong Hesus, kung ano yung mabuti sa oras niya na kinakailangan niyang gawin para sa iyo, gagawin at gagawin ng ating Panginoong Hesukristo. Makatarungan ba yung ganong gawain? Amen? Di po ba? Isang makatarungan na gawain po yan, mga kapatid, na ang sabi po dyan ng ating Panginoong Hesukristo, pinapapatak niya ang ulan para sa lahat. Pinasisikat niya ang araw para sa lahat. Hindi niya tinitingnan kung masama ka. Hindi niya tinitingnan kung ikaw po ay may ginagawang pagkakamali. Bagkus mga kapatid, kung anong pagpapala para po doon sa taong matuwid, pagpapalang ipinibigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Amen? Yun nga lang, pagdating siguro ng araw ng paghuhukom, talagang kung tinanggihan mo ang biyaya ng Diyos, nasa iyo po iyon. Di po ba?
Pero yung mga tao na kung saan ay hinangad yung pagpapala ng ating Panginoong Hesus at inayos yung kanyang buhay, nakakamtan talaga po nila iyon. Hindi na po yun pagkukulang ng Diyos. Amen? Kundi minsan ginugusto na natin yung mga bagay na yan na mangyari po sa buhay natin kaysa ay pahalagahan kung anong nais at ibig ng Diyos para sa ating ikabubuti. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Kaya dito po ang sabi po, hindi makatarungan ng kaninang sabi ng Lord, kung ang iibigin lang natin ay ang umiibig sa atin. Amen? Hindi po yun makatarungan, pero ang sabi po ng Diyos, ang tunay na makatarungan sa paningin po ng Diyos ay matuto tayong magmahal ng pantay-pantay. Amen. Walang itinatangi. Walang tawag nito, walang iniisnab-isnab. Amen. Kapag walang iniirap-irapan. Amen. Nais ng Lord, pantay-pantay. Amen. Yung ngiti meron ka para sa lahat. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At para po sa ating Panginoong Hesus, hindi po makatarungan na kung ang ating gagawan lang ng mabuti ay ang gumagawa lang sa atin ng mabuti. Amen? Kaya itinuturo dyan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo po na ating napakinggan kung ano yung makatarungan sa paningin po ng Diyos, mga kapatid, na dapat din po natin tularan. Amen? Na dapat po natin nagawin. Ang sabi po, hindi makatarungan na ang atin lamang iibigin o gawa ng mabuti ay yung mga taong gumagawa lang sa atin ng mabuti. Amen? Ang Diyos hindi nagsasawang gumawa ng mabuti para yung mabuti ay lalong mapabuti at yung masama ay mapabuti. Amen? Kaya pantay-pantay po iyan, mga kapatid, na ginagawa sa atin ng ating Panginoong Hesus. May sinabi po dito sa Ebanghelyo po ni San Lucas, kabanata po ay 13 at talata po ay 14. Ito po ang sinasabi po dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanata 13, talata po ay 14. Sinabi po rito, ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, may 6 na araw na inilalaan upang magtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga. Sinagot siya ng Panginoon, mga mapagpaimbabaw, hindi ba kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka at asno at dinadala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito ay mula sa lipi ni Abraham at ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit araw ng pamamahinga? Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po, ang sabi po, nung naggumawa ang Panginoong Hesus, nung makita niya yung babae na ito na hukot, na ang sabi ng Jesucristo, 18 taon itong ginapos ni Satanas. 18 taon, ang sabi niya, ng ating Jesucristo, na ang katulad niya, ang sabi niya, hindi ba dapat nakalagan yung katulad niya? Kung kayo nga ay makatarungan sa inyo, na ang inyong hayop ay pakainin, kalagan at dalhin sa painuman kahit araw ng pamamahinga, yan ang makatarungan sa inyo. Pero yung gumawa ng mabuti sa inyong kapwa, sasabihin nyo hindi makatarungan. Nakikita nyo po yon kung paano ipinaglalaban ng Panginoong Jesucristo nung sandali po na yan pagdating sa kapakanan ng tao. Amen. Na nung sandali na yan, sa tingin ng mga tao, ang dapat nilang gawin ay pahalagahan yung kanilang mga hayop sa araw ng pamamahinga. Pero ang sabi ng Jesucristo, hindi yan ang tunay na makatarungan. Ang tunay na makatarungan, kahit araw ng pamamahinga, gawin mo kung anong mabuti sa iyong kapwa. Purihin po natin ang ating Panginoon.
Uunahin at uunahin ka ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ka niya ilalagay sa huli sa oras na nakita ng Panginoong Hesus na ikaw ay nangangailangan. Amen? Yan ang makatarungan, ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, dito po makikita po natin, sa ating Hesukristo, wala siyang pakialam anong sabihin sa kanya ng tao, mga kapatid. Anumang maging pananaw sa kanya ng tao, ituring man siyang na kung sandali na yan, isang makasalanan, ang mahalaga para sa kanya, magawa niya ang mabuti para sa kanyang kapwa. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na itong nais ng ating Panginoon, ito ang makatarungan na dapat natin matutunan sa buhay po natin. Matanaw po natin ito'y tinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na kung ang inyong gagawan lamang ng mabuti ay ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ang sabi hindi yan ang makatarungan. Amen? Kung yan sabi ng Panginoong Hesus, kahit hindi yan gumagawa sa inyo ng mabuti, kinakailangan gawin mo sa Kanya ang mabuti dahil yan ang makatarungan na dapat nating gawin sa paningin ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Marcos, kabanata po ay 8 at talata po ay 1, may sinasabi po dito at pinapakita ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kabanata po ay 8, sabi niya, makaraan ng ilang araw, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Naririnig po natin, ang sabi po dito ng Panginoong Hesus, nakikita niya yung mga tao na ito nung sandali na yan na kasama niya at 3 araw niya nang kasama at wala na silang makakain. At ang sabi ng Panginoong Hesus, kung pauuwiin ko sila na gutom, baka mahilo sila sa daan. Amen. Baka mahilo sila sa daan. Na hindi makatarungan para sa ating Panginoong Hesukristo na hayaan na lang ang mga tao na ito na mapahamak. Amen? Hindi makatarungan iyon sa ating Hesukristo na alam niya ng sandali na yan kung ano po yung makakapahamak sa mga taong ito at hahayaan niya na lang na yun po ang mangyari po sa kanila. Bagkus ang sabi ng ating Hesukristo, hindi ko sila hahayaan umalis ng gutom. Amen? Kita niyo po yung gawain ng ating Panginoong Hesukristo? Makatarungan ba na alalahanin ng Panginoong Hesus yung ating kaligtasan? Amen? Di po ba makatarungan na gawain po yun ng Diyos sa buhay po natin na hindi niya hinahayaan ng isang katulad mo ay mapahamak ng gano'n na lang. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ako papayag na aalis sila at hayaan mapahamak. Amen. Gano'n niya tinatanaw yung ating kaligtasan. Amen. Yung ating kasiguraduhan ay tinitiyak ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Natatanaw niya po iyon, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus. Di ba minsan, marami din naman sa atin, minsan mayroong ganong sitwasyon. Na minsan, may mga taong lalapit po sa atin, minsan pinagkakaitan natin. Amen? Tapos minsan, magsisisi tayo, sana kung binigyan ko na lang, hindi sana nangyari sa kanya iyon. May mga ganun bang sitwasyon? Meron mga ganun, mga kapatid, na minsan meron ka namang maitutulong, amen, na para na kung saan tao na yun hindi mapahamak, pero minsan ipinagkakait po natin iyon. Sa Panginoon, hindi niya ipinagkakait yun. Tinatanaw niya nung oras na yan, kapag ipinagkait ko ito sa taong ito,
anong masama ang mangyayari sa kanya. Amen? Tinitingnan niya agad po iyon ng ating Panginoong Kristo dahil yun ang makatarungan, ang wag natin ipagkait kung ano ang makakabuti para sa ating kapwa. Kaya minsan may mga tao nakakagawa ng hindi tama, pero minsan anong nagiging dahilan? Dahil minsan sa pagiging pinagkakaitan natin minsan. Amen? Kaya minsan nakakapagpasa ng hindi tama. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, hindi niya hahayaan na ang sino man sa atin ay mapasama. Gagawin at ibibigay niya sa mga sandali na yan kung anong makakabuti para po sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Glory to God. Hallelujah. Na kung saan isang makatarungang gawain para sa ating Panginoong Kristo, ang unahin mo ang kapakanan ng iba. Amen? Na ang tao na yan, wala mang ginagawa sa iyo ng mabuti, pero kung sa oras na yan ay meron kang magagawa na mabuti para sa kanya, huwag mong ipagkait. Ipagkaloob mo ang mabuti pong iyan. Dahil yan ang makatarungan. Amen. Sa paningin ng ating Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Makikita natin ang pagiging makatarungan po ng Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ng paglalaan niya ng pagpapatawad. Paglalaan niya ng pagpapatawad. Para sa ating Panginoong Jesucristo, hindi makatarungan ang magparusa. Amen? Ang tunay na makatarungan para sa ating Panginoong Jesucristo ay ang magpatawad sa taong nagkakasala. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 3, talata 17, hindi ako naparito para hatulan maparusahan ang sinuman o ang sanlibutan, kundi naparito ako para iligtas sa kaparusahan. Amen? Iligtas sa kaparusahan. At anong tanging paraan parang isang tao ay huwag maparusahan? Patawarin mo. Amen. At yung pagpapatawad, yan ang makatarungan para sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi, sige po, palakpakan niyo ang ating Panginoong Jesus para po sa Kanya iyan. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, halik kayo, magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong patawarin ang lahat ng iyan. Maging maruming-marumi man kayo sa kasalanan, gagawin ko kayong busilak sa kaputian. Amen? Ang sinasabi po ng Panginoon, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa kong patawarin ang lahat ng iyan. Kaya ang sabi po diyan, kapag ang taong makasalanan, ipinahayag niya ang kanyang pagkakasala, isa lang ang maaasahan mo sa Diyos, pagpapatawad. Pagpapatawad. Kaya kahit hindi pa tayo mga kapatid, hindi pa tayo humihingi ng tawad, anong ginagawa po ng Diyos? Ang Diyos ay hindi nagsasawa, ang Panginoong Hesus, gumawa sa atin ng mabuti para sa pamamagitan ng ginagawa niyang mabuti po sa atin mga kapatid. Isang araw po ay tayo'y matauhan at makita natin ang ating pagkakamali at tayo'y magbalik loob sa Diyos. Amen? Ang sabi po, hindi niya pa tinutupad ang kanyang pangako sapagkat tayong lahat ay binibigyan niya pa ng pagkakataon. Amen? Binibigyan niya pa ng pagkakataon na magsisi at tumalikod sa ating kasalanan upang hindi tayo mapahamak. Amen? Ano yung hindi niya pa tinutupad ang kanyang pangako? Sabi ni Lord ay ganito, ang sabi po, sa ating pananampalataya, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Amen? Naganap na yung pagkamatay, naganap na yung pagkabuhay, ang hindi na lang nagaganap ay yung kanyang pagbabalik. Amen? Pero minsan, nung sinabi po nung asawa nung isang kasister na namatay na yung kanyang asawa ay nasa pagamutan, ginadalaw siya ng kanyang kaibigan at sabi ng kanyang asawa doon sa kanyang asawa, sabi niya, pa, sinusundo na ako ng aking kaibigan. Sabi ng kanyang asawa, sa pangalan ni Jesus, umalis ka. Huwag mong sunduin yung asawa ko. Umalis naman.
Pagdating ng ilang, kasi ang sabi niya kasi doon sa kaibigan niyang namatay, huwag kang malungkot, susunod ako sa iyo. Pangako niya yun eh. Kaya lumipas ang isang taon, nagkasakit siya. Ngayon po, nung sa pagamutan siya, ilang beses siyang dinadalaw at sinusundo ng kaibigan niya. Pero ang sabi ng kanyang asawa, pag sinabing, pa, sinusundo ako ng kaibigan ko, sabi ng asawa niya, sa pangalan ni Jesus, umalis ka, wag mong sunduin ang asawa ko. Umaalis naman. Pero isang gabi po, ang sabi ng kanyang asawa, pa, sinusundo ako. Sabing ganon. Sabi ng asawa niya, sa pangalan ng Panginoong Jesus, huwag mong sunduin ang asawa ko, umalis ka. Sabi ng asawa niya, hindi po yung kaibigan ko ang sumusundo. Sabi ng asawa niya, sinong sumusundo sa iyo? Ang sabi niya, ang Panginoong Hesukristo, nakatayo sa pintuan at sinusundo ako. Ang sabi ng kanyang asawa, sumama ka na. Totoo po yun, patutuo yun kasi ng kanyang asawa. Kaya hindi siya malungkot na nung kanyang asawa ay kinuha na ni Lord kasi alam niya kung kanino sumama. Yung kanyang asawa. Na kung saan lahat tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Amen? Na sa kanyang pagbabalik, walang mapahamak po sa atin. Sabi ng kanyang asawa, siguro, sabi ng prayer partner, ba't mo namang hindi hiniling kay Lord na wag munang kunin? Sabi niya, hindi ko naman maibibigay yung kaligayahan meron siya ngayon doon. Ba't ko pa ipagkakait, gusto nang ibigay sa kanya ni Lord iyon. Diba? Tapos sabi niya, talagang siguro ganun lang ang sabi ng Biblia kapag nagawa na yung silid natin doon sa taas. Sabi ni Lord, babalik siya para isasama tayo doon, di ba? Sabi niya, kaya lang siguro tapos na yung silid niya doon sa taas, nagawa na ni Lord. Di ba si Lord Carpentero? Huwag nyo lang panalangin at tapusin na agad. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Glory to God. Hallelujah. Amen. Pero ito po yung kagandahan, mga kapatid, ng ating Jesucristo, ipinapadama niya sa atin yung pagiging makatarungan. Amen? Yung ipinapakita niya sa atin, hindi sa pamagitan na kung saan kapag tayo ay nagkasala ay kinakailangan parusahan. Kundi ang sabi po diyan, ang makatarungan sa isang taong na dapat gawin sa isang taong makasalanan, ang tao po nito ay paglaanan mo ng pagpapatawad. Amen. Pagpapatawad ang kailangan ng tao pong iyan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Sa aklat po ng Pangalawang Hari, kabanata po ay 6, may pangyayari po dito, mga kapatid. Tingnan po natin kung alin ang makatarungan po dito. Sa aklat po ng Pangalawang Hari, kabanata 6 at talata 8, ang sabi rito, minsan binalak ng Haring Aram ng Syria na digmain ang Israel. Ang hari po ng Syria po, si Haring Aram ay binalak niya, pinlano niya na ang bayang Israel po ay kanyang digmain. Na nung panahon po na yan, mga kapatid, ang propeta po sa Israel po ay si Eliseo. Nung salakayin na po ito ng hari po ng Syria po ang bayan po ng Israel, ang sabi po sa talata 18, nang salakayin sila ng mga taga-Syria na nalangin uli si Eliseo, Yahweh, isinasamo kong bulagin mo sila at binulag nga ang mga taga-Syria. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Nanalangin si Eliseo nung salakayin po ng Syria po ang Israel, si Eliseo po ang propeta po doon. Ngayon siya'y nanalangin na ang mga taga-Syria pong ito ay bulagi ng Diyos. At lahat sila ay binulag ng Diyos. Pagkatapos po dyan, dinala sila ni Eliseo doon sa hari po ng Israel, si Haring Joram. Ang sabi po dito, pagdating doon, nanalangin ulit si Eliseo, Yahweh, panauliin mo na ang kanilang paningin. Pinanauli nga ni Yahweh ang paningin ng mga taga-Syria at nagulat silang makitang sila'y nasa Samaria.
Ang sabi po dito, nang makita sila ng Haring Joram, itinanong kay Eliseo, papatayin ko ba sila? Papatayin ko ba sila? Sumagot si Eliseo, huwag mahal na hari. Maaari mong patayin ang lahat mong ang lahat ng mabihag mo sa digmaan, ngunit huwag ang mga ito. Sa halip, pakanin mo sila at pabalikin sa kanilang hari. Ang sabi ng hari ng Israel kay Eliseo, papatayin ko ba sila? Pero ang sabi ni Eliseo, hindi makatarungan na gawin mo iyan sa kanila. Hindi yan ang makatarungan na gawin mo anuman ang kanilang pakay dito na hindi mabuti. Ang sabi po ni Eliseo, hindi makatarungan na sila ay gantihan mo ng masama. Amen? Bagkus ang sabi niya, pakainin mo sila at sila'y pabalikin sa kanilang hari. Narinig niyo po iyon? Na ang sabi po ng lingkod na ito, ang sabi niya, ang makatarungan na dapat mong gawin sa kanila, sila ay gawan mo ng mabuti. Masama man ang kanilang pakay sa kanilang pagparito, ang sabi po, huwag mong gantihan ng masama. Amen? Bagkus pakainin mo sila at pabalikin sa kanilang hari. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na nawa yung pag-iisip mayroon si Eliseo. Amen. Ang propeta pong ito, yung pag-iisip na yun na kung saan mga kapatid, ay para magawa yung makatarungan sa paningin ng Diyos para po sa kanilang mga kaaway, dapat magiging, amen, pag-iisip din natin. Amen. Dapat ay magiging pag-iisip din po natin iyan upang yung makatarungan na nais ng Diyos ay magawa po natin. Upang tayo'y magiging ganap tulad ng ating amang nasa langit. Amen. Sino po ditong gustong maging anak ng Diyos? Taas nga ang kamay. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa unang sulat ni Samuel, kabanata po ay 26, at talata po mga kapatid ay 20 at 2, may sinasabi po dito ang salita po ng Diyos. O talata po 16, 26 talata po ay 7. Sinabi po, kinagabihan, lihim na pinasok ni na David at Abias ang kampo ni Saul. Dinatna nila itong tulog at pinaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abias kay David, niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kailangan ulitin. Ang sabi ni Abias, niloob ng Diyos na ang kaaway mo ngayon ay mahulog sa iyong kamay. Ang sabi niya kay Haring David. Subalit, ang sabi ni David ng sandali nito, ang sabi ni Abias, hayaan mo na saksakin ko yan, minsan lang yan, hindi na yan mabubuhay. Pero ang sabi ni Haring David, ngunit sinabi ni David, huwag mong gawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ni Yahweh. Bahala na sa kanya si Yahweh. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni Haring David, hindi makatarungan ang iniisip mo. Amen? Hindi makatarungan na ang isang hinirang ng Diyos ay saktan mo. Amen? Hindi makatarungan, ang sabi niya, malaking kasalanan iyan, sabi po ni Haring David. Kaya mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, nasabi ni Haring David, kahit po si Saul, nung sandali po na yan, ay alam po natin, hindi na siya sinasamahan ng Diyos. Amen?
mayroon na pong naghahari sa kanya na kung saan masamang espiritu na siyang nagiging nag-uudyo kay Saul para patayin si David. Subalit sa kabila po ng ganong kalalagayan ni Saul, hindi pa rin siya itinuring ni David na isang kaaway, kundi itinuring ni Haring David na isa siya pa ring lingkod ng Diyos. Amen. Hinirang ng Diyos na sa kabila ng kanyang kalalagayan bilang lingkod ng Diyos na hindi na siya tumatayo sa kalooban po ng Diyos, pero anong sabi ni Haring David? Makatarungan na dapat gawin sa taong ito ay hindi siya dapat saktan. Anong nais iparating ni David? Hindi makatarungan na tayo'y gumaganti sa ating kaaway. Amen? Hindi makatarungan bagkus saan sabi niya, bahala ang Diyos sa kanya. Amen. Tayong lahat sa gawain po nito ay nagiging katitisuran. Sino dito hindi nagiging katitisuran? Lahat tayo ay may pagkakamali. Lahat tayo ay may pagkukulang. Kaya minsan marami sa atin nagsasabi, ayaw ko na dumalo dyan, natitisod lang ako. Amen? Kaya para sa iyo, makatarungan na huwag ka nang dumalo, umalis ka na lang. Hindi po natin naiisip, kapatid, na tayong lahat dito sa gawain po ng Diyos, wala namang dinala dito, wala namang sino man nandito, kaya siya nandito dahil matuwid siya. Lahat tayo naririto dahil sa grasya ng Diyos. Amen. Lahat tayo'y naririto dahil sa grasya ng Diyos. Lahat tayo may pagkukulang. Pero yung pagkukulang mayroon tayo, yung mga depekto mayroon tayo. Amen. Kahit perfecto pa pangalan yan, may depekto yan. Amen. Na niloob ng Diyos, dalhin po tayo dito na kung saan yung ating mga depekto ay maiayos natin sa pamamagitan ng paggawa sa ating kapwa na may depekto. Amen. Di po ba? Kasi kung hindi mo makasanayan gawin ang mabuti sa mga taong may pagkukulang, ang sabi po dyan, at sinasabi mo na kung yung mabuting magagawa mo, mga kapatid, ay doon mo lang kailangan gawin sa mga taong mabuti rin. Sabi ng Lord, hindi yan ang makatarungan. Amen? Hindi mo maitutuwid yung mga pagkakamali mo, mga kapatid, hindi mo magagawa ang tunay na mabuti kung ang mabuti lang ang ginagawan mo ng mabuti. Pero magagawa natin at makasanayan natin gawin ang tunay na mabuti kung yung mabuti na yan ay nagagawa natin sa mga taong hindi karapat-dapat. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa Panginoong Jesus. Kaya yung depekto meron tayo, dito tayo hinuhubog ng Diyos. Na yung depekto mo na yan, maitutuwid lang yan kung matuto kang gumawa ng mabuti sa mga kapwa mong alam mo may pagkukulang din. Amen. Para yung mga pagkukulang mayroon sa kanila ay mapunuan. Amen. Maiayos, mga kapatid, sa Panginoong Jesus. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya para kay Haring David nung sandali na yan, hindi dapat sinasaktan ang isang lingkod ng Diyos. Tayo ba lahat ay hinirang ng Diyos? Amen. Sino dito ang hindi hinirang ng Diyos? Binyagan ka. Sino dito po binyagang Katoliko? Taas ang kamay. O, lahat tayong binyagan ng Katoliko, laging sinasabi ni Father J, lahat po tayo ay lingkod ng Diyos. Tayo'y hinirang ng Diyos. Amen? Lahat po tayo. Kaya hindi po tawag po nito makatarungan na magsakitan tayo. Hindi makatarungan yan. Lahat tayo may pagkukulang. Ang dapat pagkukulang ng bawat isa, unawain natin at tingnan natin kung paano natin mapupunuan. Amen? Lahat tayo nasa proseso. Amen? Nasa proseso ang buhay po natin, mga kapatid, sa gawain po nito. Magpasalamat lang tayo, andi dito na tayo na kung saan yung mga salita ng Diyos na nagtutuwid sa atin, nakakarating na sa puso po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Ang tanging sikapin lang po natin, mga kapatid, sa gitna ng maraming mga pagkukulang po tayo, ay sikapin natin na tayo magiging ganap tulad ng ating amang nasa langit. Amen?
Ang sabi po dito, sa sulat ni Pablo sa aklat ng Epeso, kabanata po ay 5, ang sabi po ni San Pablo sa sulat niya sa mga taga-Epeso, kabanata 5, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Parang sarap nung pangungusap ni Pablo. Amen? Minamahal ng Diyos. Ang sarap pakinggan. Amen? Ipinaparating niya sa atin, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Kung tayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, hahayaan niya bang masira ang buhay mo? Hindi. Kaya sa nais din ni San Pablo, yamang tayo mga minamahal na anak ng Diyos, huwag tayong magiging daan para sa ikakasira ng sino paman. Amen? Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, inihandog niya ang kanyang sarili bilang isang haing mahalimuyak. Yan sabi, tularan natin iyan. Amen? Ihandog natin ang ating sarili bilang isang haing mahalimuyak sa Lord. Amen? Sa pamamagitan ng gawin natin kung anong makatarungan na ginagawa ni Kristo para sa atin, ay gawin din natin, tularan din natin, at gawin din natin sa ating kapwa. Amen? Lahat tayo ay naghahangad ng isang pusong dalisay. Amen. Na alam po natin, pag sinabi natin isang pusong dalisay, yan ang puso na nais natin iharap sa Diyos para ang Diyos ay malugod po sa atin. Amen? Na isang pusong dalisay na hinahangad po natin upang yung kasalanan ay hindi siya ang maghari sa buhay po natin, bagkus ang kalooban ng Diyos ang patuloy maghari sa atin at ang kalooban niyang iyan ang patuloy natin magawa sa buhay po natin. Amen? Na ang sabi po dyan, pagpapalain tayo ng Diyos ayon sa ebanghelyo na ating napakinggan, kung ang ating gagawin lang na kabutihan ay para sa mabuti, huwag ka nang aasa pa ng mabuti para buhat sa Diyos. Amen? Kung ang iibigin mo lang ay ang umiibig sa iyo, ang sabi po ng Jesucristo, huwag ka nang aasa ng pag-ibig mula sa Diyos. Pero kapag ginawa natin yan para sa lahat, ang sabi ng Panginoong Hesus, pag-ibig din na ibabalik niya sa atin. Amen. Tumayo po tayong lahat. Marami tayong mga kasama ngayon na wala ngayon sa pagtitipon po natin. Ipanalangin po natin sila na saan man sila naruroon, patuloy silang pagpalain ng Diyos, samahan po sila ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, uulitin ko po, kanina, ang sabi po doon ni Eliseo sa hari ng Israel, hindi makatarungan na gawan mo ng masama ang mga taong ito. Bagkus ang sabi niya, gawan mo sila ng mabuti. Pakainin mo sila at hayaan umuwing buhay sa kanilang hari. Ang sabi ni Haring David, hindi makatarungan na saktan natin ang sinumang hinirang ng Diyos, ang sino mang lingkod ng ating Diyos. Hindi makatarungan, sabi ni Haring David, bagkus ang sabi po, hayaan natin sila sa ating Diyos. Amen. Hindi makatarungan na tayo'y gumaganti sa anumang ginagawa sa atin ng hindi mabuti ng ating kapwa. Kung anuman ang kanilang nagawa, ang makatarungan ay ang magpatawad. Ang makatarungan para sa Panginoong Hesus ay ang magpatawad dahil ang tanging susi ng lahat ng kabutihan na dapat nating magawa sa sino paman ay kung handa ang puso nating magpatawad. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata, lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po ang inyong dalawang kamay. Tanawin niyo sa mga sandali po nito kung anong makatarungan sa paningin ng Diyos na dapat maghari sa puso ng bawat isa po sa atin.
Tanawin nyo kung anong mga makatarungan na ginagawa ng Diyos sa buhay nyo. Na dapat natin matutunan gawin para sa ating kapwa. Ang aking nais, Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ano ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ano ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Ano ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Naluluha lang po ako dahil naalala ko po yung salita kanina ng isang sister. Na ang sabi niya, sa Pinas, ang tinik, ang buto ay para sa pusa. Dito sa Hong Kong, ang buto at tinik para sa atin. Hindi madaling karanasan. Hindi magandang karanasan. Pero sa kabila ng lahat ng iyan, paano mo ipapadama ang makatarungan na paglilingkod para sa kanila? Paano mo ipapadama na diyan minsan hinahamon sa buhay natin sa pamamagitan ng mga karanasan na yan? Kung paano natin papakita sa kanila ang makatarungan na nais ng Diyos na gawin natin para sa kanila. Masakit pakinggan, pero alam natin nararanasan. Pero sa kabila ng lahat ng yan, nawa huwag kayo masiraan ng loob. Nagantihan sila kung ano ang mabuti. Na patuloy ipadama sa kanila ang paglilingkod na may pagmamahal. Isang paglilingkod na tila baga, huwag nyo silang tingnan bilang tao. Tingnan nyo sila bilang Diyos. Na dapat mong gawin ang mabuti para sa kanila. Na nais ng ating Diyos, na ang sabi nga ni San Pablo sa Colosas, gawin ninyo ito na hindi parang sa tao kayo naglilingkod, kundi para sa Diyos. Para magawa natin kung anong makatarungan na nais ng Diyos na gawin natin sa ating kapwa. Ama naming nasa langit, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng tiisin ng mga kapatid ko sa lugar po na ito.
Dalangin lamang namin, dakilang Diyos, bigyan mo kami lagi ng lakas ng loob, tapang Panginoong Hesus, na laging tayuan sa buhay namin, o Diyos, ang banal mong kalooban, na siyang makatarungan na gawin po namin, o Diyos, anuman ang aming nararanasan na hindi maganda, anumang karanasan, o Diyos, na hindi mabuti, o Diyos, na aming nararanasan. Bagkus dalangin namin, Lord, huwag kami masiraan ng loob. Palakasin mo ang aming kalooban sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, o Diyos, para yung mabuti, o Diyos, na ipinapatanaw mo sa amin at nais mo, Lord, gawin namin ay patuloy naming magawa, Panginoong Hesukristo. Ama, hinihiling ko po, huwag mong alisin sa iyong kamay ang bawat isang ito, o Diyos, ang bawat ama, OFW dito sa Hong Kong, o Diyos, dalangin namin, huwag mong alisin sa kamay mo, Panginoong Hesus. Huwag mo po silang bitawan, Panginoong Hesukristo. Patuloy mo silang hawakan, Panginoong Hesus, at ipadama po sa kanila na sa lahat ng mga karanasan na yan, may Diyos na handang gumawa sa kanila ng mabuti. May Diyos na hindi po sila kinakalimutan. May Diyos na magbibigay gantimpala sa lahat ng kanilang tinitiis para magawa ang mabuti, Panginoong Hesus. Lord, ipadama mo sa kanila ang iyong kamay, Panginoong Hesus, nang walang sino mang panghinaan, Panginoong Hesukristo. Dakilang Ama naming nasa langit, dalangin po namin na mga pinaglilingkuran ng aking mga kapatid na to ay madama ang pag-ibig mo, Panginoon, sa pangitan ng kanilang ginagawang paglilingkod. Pagharian sila ng iyong pag-ibig, Panginoong Hesukristo, at ang pag-ibig na yan, o Diyos, ay patuloy din po nila, o Diyos, may ipadama sa aming mga kapatid na naglilingkod sa kanila. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Patuloy mong biyayaan, o Diyos, ng magandang kalusugan, kalakasan ang bawat OFW dito sa Hong Kong, Panginoong Hesus. Biyaya, Lord, ng magandang kalusugan. Pawiin mo mga karamdaman na kanilang taglay, Panginoong Hesus. Maging karamdaman ng kanilang mga mahal sa buhay, dalangin namin pawiin mo, Panginoong Hesukristo. At patuloy, o Diyos, ipagkaloob ang magandang kalusugan na ang bawat isang naririto, Panginoong Hesus, ay hindi mapuno ng kabalisahan, suliranin, o Diyos, bagkus dalangin namin, Ama, maranasan, o Diyos, habang naririto sa Hong Kong, o Diyos, ang kapanatagan, ang kapayapaan, Panginoong Hesukristo. Salamat, dakilang Diyos. Salamat, Panginoong Hesukristo. Tanging ikaw lamang ang Diyos na hindi nagsasawa ang gumawa ng mabuti sa buhay po namin. Kaya habang kami naririto, Ama, alam po namin, ang kabutihan na yan, hindi mo ipagkakait po sa amin. Dakilang Diyos, dalangin po namin, maghari ka sa buhay namin. Ang pag-ibig mo, ang patuloy na pumuno sa bawat isa po sa amin. Pawiin mong anumang galit sa puso namin, Lord. Pawiin mo, Lord. Anumang pag-iisip namin, Lord, na hindi maganda, Panginoon, para gumanti, o Diyos, sa hindi magandang ginagawa sa amin. Lord, pawiin mo ito, Lord, sa buhay namin. Hindi po ito ang makatarungan, Panginoong Hesus, kundi ang magmahal, o Diyos, sa kapwa, maging sa kaaway, ang makatarungan para sa iyo. At itong dalangin namin, Lord, paghariin mo sa puso ng bawat isa po sa amin. Salamat, Ama naming nasa langit. Dalangin ko po, dinggin mo ang aming mga dalangin ngayon sa dako pong ito. Dinggin mo, dakilang El Shaddai. Taas natin ang mga bagay o prayer request meron po kayo. Habang nakataas yan, panandalian tayong manahimik. Ang Diyos ay nakikinig sa atin ngayon sa dako pong ito. Nakikinig po siya. Ilapit nyo sa Diyos ang lahat ng inyong nais, ilapit sa Kanya. Panginoong Hesus, inilalapit ko sa iyo ang aking mahal na asawa. Abutin mo siya, Lord, ng pagpalang kamay. At ipagkaloob, Yahweh, ang biyaya ng kagalingan at magandang kalusugan. Dakilang Diyos naming nasa langit, makapangyarihan at mahabagin, sa ngalan ng Panginoong Hesus, hinihiling ko po kung paano mo ibinigay sa amin, Ama, ang bugtong mong anak na si Jesucristo para sa aming kaligtasan.
ipagkaloob mong kahilingan ng bawat isa. Kahilingan para sa kanilang mga mahal sa buhay, asawa, anak, kapatid, magulang. Ipagkaloob mo, Ama, ang mabubuting bagay na kanilang hinihiling ngayon. Ang lahat ng kanilang kahilingan, Lord God, para sa kanilang sarili, ipagkaloob mo, dakilang El Shaddai. Ang mga tagumpay, O Diyos, sa kanilang pakikipaglaban, O Diyos, para po sa kanilang mga mahal sa buhay, ipagkaloob mo, dakilang El Shaddai. Dalhin mo sa tagwatog ng tagumpay ang kanilang mga mahal sa buhay, ang mga anak na pinag-aaral po nila, Panginoong Hesus. Dalangin namin, dalhin mo sa tagumpay, dakilang Diyos. Ipagkaloob sa kanila ang tagumpay. Salamat po, dakilang El Shaddai. Salamat po. Patuloy na dalangin namin, huwag ka magsawa na sa puso po namin, ilagay, O Diyos, ang mabuting nais mo. Habang kami, O Diyos, naririto sa bansa ng Hong Kong, Ikaw ang Diyos na aming paglilingkuran, Yahweh El Shaddai. Ikaw ang Diyos na aming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Ama, sa katugunan ng lahat ng aming dalangin ngayon. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ng ating Panginoong Jesucristo at patuloy kayong samahan ng ating Panginoong Jesus at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang nakahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay nakikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako, ika'y maparoon, tiyak iingatan.
Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ang mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibiyan ko at gagatimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaang ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at alikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan, ang kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po tayong nakaupo. Uupo mo tayo kasi mag-turn over na sa incoming at outgoing na core group. Congratulations, pero walang graduation.